Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ay sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Hangad po namin na sa buong panahon na gagawin po ninyong pagsubaybay sa programa pong ito, kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si kapatid na Jerry Luwar Jr. Ako naman po ang kapatid na E.R. Roderos. Welcome po kayo sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Jerry. Magandang araw din sa iyo, kapatid na E.R. Simulan na natin ang ating ipaglilingkod na pagtalakay sa ating mga taga-subaybay sa pagkakataong ito. Isang malaganap na paniniwala ng mga tao sa daigdig na ito, kapatid na E.R., na ang ating Panginoong Sukristo ay Diyos sa likas na kalagayan. Subalit, alam din ng mga kababayan natin na tayong mga Iglesia ni Cristo ay naninindigan sa pagtuturo ng banal na kasulatan, kailanman hindi itinuro ng banal na kasulatan na Diyos ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Tama po kayo dyan, kapatid na Jerry. Ang mababasa po kasi natin sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan na ang Ama lamang po ang iisang tunay na Diyos. Yan ngayon ang ating ipaglingkod. Ano ba ang mga patutuo na mababasa sa banal na kasulatan o sa Biblia na doon ay tinuturo na hindi Diyos ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Sukristo? Sa halip, ang iisang Diyos lamang ay ang Ama na nasa langit. Ang mga halimbawa po ay ang pagtuturo po mula sa banal na kasulatan na ang tunay po na Diyos ay may mga katangian pong taglay na hindi naman po tinataglay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang Panginoong Hesukristo po ay Diyos, sana po ay taglay niya po yun. Lamang ay hindi po taglay o hindi makikita sa Panginoong Hesukristo, katunayan po yun ng malaking pagkakaiba po nila. Yan ang ating talakayin sa ating mga taga-subaybay. Opo. Isa-isahin natin yan. Mga katangiang taglay ng tunay na Diyos, pero hindi taglay ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ano ang isa sa katangiang taglay ng ating Panginoong Diyos na hindi taglay ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang mababasa nating sagot dito po sa Aklat ng Awit sa 92. Pakinggan po natin, mga mahal na taga-subaybay, ito pong sinasabi ng banal na kasulatan. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilika ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Alinsunod po sa pahayag ng banal na kasulatan, ang tunay po na Diyos, wala pong pasimula. Paano kung ang dinidiyos po ng tao ay mayroong pasimula o pinagmulan? Tunay na Diyos po ba yun? Hindi po tunay na Diyos yun. Puntahan natin ang ating Panginoong Sukristo kasi sa iba, Diyos ang pagkilala nila sa Panginoong Sukristo. Ayon sa Biblia, ang Panginoong Hesukristo ba ay wala ring pasimula o walang pinagmulan? Ganito po ang sagot sa atin ng banal na kasulatan dito po sa Juan sa 8:42. Dinggin po natin itong pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sana napansin niyo po, mga mahal naming taga-subaybay. Ayon mismo sa pahayag ng Panginoong Hesukristo, ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sa makatwid, kapatid na ER, at ito ay mahalagang maunawaan ng ating mga taga-subaybay, ibang-iba po ang ating Panginoong Hesukristo kung ihahambing o ikukumpara sa tunay na Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon pong pinagmulan. Samantalang ang tunay na Diyos, wala pong pinagmulan, katumbas ay walang lumikha sa Kanya.
Ano pa ang isa sa katangiang taglay ng tunay na Diyos, kapatid na ER? Ganito po ang mababasa natin dito po sa unang Timoteo sa 1:17. Dinggin po natin itong pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang tunay po na Diyos, wala pong kamatayan. Mga mahal naming taga-subaybay, eto na naman po. Sana ay inyo pong napansin yung binanggit sa talata. Ang tunay na Diyos po, wala pong kamatayan. Kaya kapag ka ang kinikilalang Diyos ng tao ay Namatay. may kamatayan o namatay, kapatid na ER, tunay na Diyos po ba yun? Hindi po tunay na Diyos yun, Ka Jerry. Muli, puntahan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Alinsunod sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Ang Panginoong Hesukristo ba ay taglay ang katangiang yan ng tunay na Diyos? Wala rin ba siyang kamatayan? Ganito po ang mababasa natin dito po sa Juan sa 19:30 at 33. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Alinsunod po sa pahayag ng banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesukristo po ay namatay. Hindi nga po ba totoo ito? Nang pakuan noon sa krus, ang Panginoong Hesukristo ay nalagutan siya ng hininga na ang katumbas ay namatay po siya. Bukod sa mga katangian ng Diyos na hindi taglay ng Panginoong Hesukristo, gaya ng ang tunay na Diyos po ay walang pasimula, Apo. ang tunay na Diyos ay wala pong kamatayan. Ano pa ang katangian ng tunay na Diyos na hindi taglay ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito naman po ang mababasa natin dito po sa Isayas sa 44 at 8. Dinggin po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay. Kayo'y wag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala? At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Alinsunod po sa pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos ay wala po siyang nakikilalang iba. Ano ang katumbas nun, kapatid na ER? Siya lamang po ang Diyos. Wala na pong iba. Kapatid na ER, paano kung yung kinikilalang Diyos ng tao ay may kinikilala ring Diyos? Tunay na Diyos po ba yun? Kapatid na Jerry, hindi po tunay na Diyos yun. Puntahan natin ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pinaniniwalaan, sinasampalatayanan at kinikilalang Diyos ng iba. Ang ating Panginoong Hesukristo ba ay walang kinikilalang Diyos? Meron po, kapatid na Jerry. At yan po ay patutunayan dito po sa babasahin nating talata, dito po sa Marcos, sa 15:34. Dinggin po natin itong pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. At ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito pong binasa natin, mga mahal naming taga-subaybay, ay pangyayari po noong ang Panginoong Hesukristo po ay pahirapan ng mga kaaway bago siya mamatay doon sa krus. Ano ang kanyang ginawa, kapatid na ER, sa tagpong yan? Napansin sana po natin na ang Panginoong Hesukristo po, meron siyang tinatawagan o dinadalanginan, na yung dinadalanginan po niya na yon, yun ang kinikilala niyang Diyos. Sa makatuwid, mga mahal naming taga-subaybay, hindi ho talaga Diyos ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ibang-iba po siya sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, wala pong kinikilalang Diyos. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo, may kinikilalang Diyos.
at dinalanginan pa nga niya. Ano ang panalangin niya sa ating Panginoon Diyos na kinikilala ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo sa panalangin niya, Diyos ko, Diyos ko. Hindi po niya sinabing, Diyos ako, kundi ang tinawagan po niya ay ang itinuturing o kinikilala po niya na tunay na Diyos. Tayo sumasampalataya, kapatid na IR, mga mahal naming taga-subaybay, walang iba po. Ang iisang Diyos na nasa langit na dinalanginan ng Panginoon Jesucristo ay ang Ama. Mamaya po sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay, kapatid na IR, Opo. ipaglilingkod pa natin alinsunod sa pagtuturo ng banal na kasulatan kung ano pa yung mga katangiang taglay ng ating Panginoong Diyos. At atin pong alamin din, yung mga katangian bang yun, taglay din ba ng ating Panginoong Hesukristo? Samantala, mga mahal po naming taga-subaybay, magpapakilala lang po muna ang ating himpilan, magbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Patuloy po ninyo kaming nakakasama sa pagtalakay. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. Ako naman po ang kapatid na E.R. Roderos. Kapatid na IR, bago natin balikan yung ginagawa nating pagtalakay Opo. tungkol sa mga katangian ng tunay na Diyos, Opo. batiin muna natin yung mga taga-subaybay natin sa lahat ng distrito eklesyastiko sa buong lalawigan po ng Bulacan. Magandang araw po sa inyong lahat. Opo. Magandang araw po sa lahat ng mga kapatid at sa mga panauhin po na kasama po nila. Mula po dyan sa distrito po ng Bulacan, distrito ng Bulacan North, Bulacan East, Bulacan West, at Bulacan South. Welcome po kayo sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo at sana po ito pong ginagawa nating mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay lubos na pakinabangan po natin lalo na sa panig po ng aming mga panauhin. Kanina sa unang bahagi, kapatid na IR, ay napatunayan na sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ang tunay na Diyos wala pong pasimula. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo na dinidiyos po ng iba, meron pong pasimula. Ang tunay na Diyos po ay wala pong kamatayan. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo ay nalagutan ng hininga o namatay. Ang tunay na Diyos, wala pong kinikilalang ibang Diyos. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo, kumikilala po na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Ngayon naman, kapatid na IR, ano pa ayon sa Biblia ang malaking pagkakaiba ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ba ang isa pa sa katangiang taglay ng tunay na Diyos? Ganito po ang mababasa nating sagot, kapatid na Jerry, sa Isaiah sa 40:28. Pakinggan po natin itong pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Ang atin pong Panginoong Diyos o ang tunay po na Diyos, ayon po sa pahayag ng Biblia, ay hindi po napapagod. Paano kung halimbawa ang dinidiyos po ng tao ay napagod? Tunay na Diyos po ba yun? Hindi po tunay na Diyos yun, kapatid na Jerry. Puntahan natin ang pagtuturo ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kinikilalang Diyos ng iba ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ba ay hindi rin napapagod? Ganito po ang sagot sa atin sa aklat po ng Juan sa 4 at 6. Pakinggan po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, itong pahayag sa atin. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-6 na nga ang oras. Ang ating Panginoong Hesukristo po, mga mahal naming mga taga-subaybay, ay naranasan po niya ang mapagod. At dahil siya po ay nakaranas na mapagod,
matibay po na katunayan na hindi po siya ang Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos po, kapatid na Jerry, ay hindi po napapagod. So mga kapatid, ibang-iba ho talaga ang ating Panginoon Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Ano pa ang malaking pagkakaiba po ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo? Bilang katunayang hindi Diyos ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang mababasa naman natin dito po sa Juan, sa 4 at sa 24. Ang Diyos ay Espiritu. Batay po sa pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa pagtuturo niya patungkol po sa likas na kalagayan ng tunay na Diyos, ang sabi niya, ang Diyos ay Espiritu. Ano kaya ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo nang ituro niya na ang likas na kalagayan ng tunay na Diyos ay Espiritu? Ano ba ang Espiritu? Ganito naman ang sagot sa atin dito po sa Lucas sa 24:38 hanggang sa 39. Mga mahal naming taga-subaybay, itong babasahin po natin, pahayag pa rin po ito ng Panginoong Hesus. Pakinggan niyo po. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tignan ninyong aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tignan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ano po ang dapat nating mapansin? Sa pahayag po na ito ng Panginoong Hesukristo, ipinaunawa niya kung ano yung espiritu. Ang sabi niya, wala anyang laman at mga buto. Ganon din, nilinaw po ng Panginoong Hesukristo, kapatid na Jerry. Iba siya sa Diyos. Paano niya nilinaw? Sapagkat ang sabi niya, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sa makatwid, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi kagaya ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay walang materya. Opo. Wala siyang laman, wala siyang buto. Opo. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po ganon. Opo. Bakit yun ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ba ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo? Siya mismo, ano pagpapakilala niya sa kanyang sarili? Ganito pong mababasa natin dito po sa Juan sa 8:40. Dinggin po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, itong pahayag mismo ng Panginoong Hesukristo. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ayon po mismo sa Panginoong Hesukristo, tao siya na nagsasaysay ng katotohanan. Mga mahal naming taga-subaybay, yan po ang liwanag ng mga katotohanang nakasulat po sa Biblia. Mismo ng ating Panginoong Hesukristo, itinuturo po niya ang napakalaking ikinaiiba niya sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, Espiritu sa likas na kalagayan, samantalang ang ating Panginoong Hesukristo, nang ipakilala niya ang kanyang sarili, tao ang likas na kalagayan niya. Meron siyang laman, meron siyang buto. Samantalang ang tunay na Diyos ay Espiritu. Kaya nga kapatid na Jerry, marapat lamang po na ang kilalanin po ng tao na tunay na Diyos, hindi po ang Panginoong Hesukristo, kundi ang Ama po na nasa langit. Paano kung sabihin ng iba ang ganito, kapatid na ER? Ano ngayon kung ang kinikilala naming Diyos ay hindi ang tunay na Diyos? Ang mahalaga, may dinidiyos kami. Ano ngayon kung ang kinikilala naming Diyos, isama namin doon ang ating Panginoong Hesukristo? Ang tanong natin, maliit na bagay ba? Kung halimbawa ang tao ay namali siya sa pagkilala kung sino ang tunay na Diyos. Hindi po maliit na bagay yun, kapatid na Jerry, sapagkat ang nakasalalay po ay ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Bakit po natin sinasabi ang kapatid na ER? Gaano ba kahalaga na ang kinikilalang Diyos ng tao ay kung sino ang tunay na Diyos? Huwag siyang magkakamali ng pagkilala kung sino ang tunay na Diyos. Napakahalaga po niyan, kapatid na Jerry, sapagkat mababasa po natin dito sa Juan sa 17:1 at 3 ang ganito. Pakinggan po natin, mga mahal naming mga taga-subaybay.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating ng oras. Luwalhatiin mong iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Sana napansin po natin, mga mahal naming taga-subaybay, napakahalaga po na ang kilalanin natin ay ang tunay po na Diyos. Hindi dapat magkamali ang tao kung gayon, kapatid na Hindi po. IR. Opo. Sino ba ang nagtuturo dyan sa binasa po ninyong talata kung saan itinuturo ang kahalagahan ng pagkilala sa tunay na Diyos? Ang nagtuturo po dito, kapatid na Jerry, alinsunod din sa talata, pinakadakilang sugo po. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ano ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo kung ang tao, ang kinikilalang Diyos ay ang tunay na Diyos? Huwag siyang magkakamali. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, ito ang buhay na walang hanggan. Ano ang katumbas nun, kapatid na IR? Yun po yung kaligtasan, yun yung pagmamana ng buhay na walang hanggan at paninirahan po doon sa bayang banal. Mga mahal po naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit kaming mga kaanib sa loob ng tunay na iglesia, itong Iglesia ni Cristo, patuloy kaming naninindigan at hindi po kami papayag. Namamali po kami sa pagkilala kung sino ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama na nasa langit, sapagkat yun po ang ikapagtatamo po ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi po kami tumitigil na kayo po ay anyayahan na magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa na nga po ang pagkilala kung sino ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Upang kayo man po magkaroon din ng pag-asa sa pagtatamo po ng buhay na walang hanggan, makasama namin kayo dito sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inanyayahan po muna namin kayo na samahan kami sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, Opo. Ikaw na iisang tunay na Diyos na nasa langit. Opo. Salamat po, hindi mo kami binigo. Opo. Muling ginamit mo ang himpilang ito ng radyo ng iyong banal na iglesia Opo. at ang palatuntunan pong ito para ipakilalang ikaw ang iisang tunay na Diyos Opo. na dapat sambahin at paglingkuran at ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit magagawa lamang yun ng tao kapag kabilang sila dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Amen. Marapati nawang ang mga sumubaybay ngayon na mga panauhin namin. Opo. Pinakinabangan ng katotohanan ito. Dumating ang sandali na makasama po namin sila Opo. sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Panginoon naming Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo. Opo. Muli kaming ipamagitan sa ating Ama Opo. upang dinggin ang mga panalangin namin. Amen. Ama, sa muling paglapit namin sa iyo, Opo. lagi naming ipinagmamakaawa, basbasan at ingatan po ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia, Opo. ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Magalang na hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong pook.